Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kung mahal mo, hindi mo ipipilit ang nais o gusto mo. Malala ko nung ako ay OFW pa sa Hong Kong. At minsan ako ay naimbita ng isang malaking grupo para magbahagi ng salita ng Diyos. So, isang linggo akong naghanda talaga at excited na pumunta doon. At excited na makilala at magbahagi ng salita ng Diyos. At ang bebiyahin ko pa ay malayo. Sasakay pa ako ng bus, sasakay ng tren at maglalakad. At medyo ang panahon noon ay may bagyo. Pero sumunod pa rin ako. At pagdating ko doon sa lugar, sa venue, ay nakita ko sarado. Na-cancel pala yung prayer meeting na kung saan ako dadalo. At ang reaksyon ko, sabi ko, praise the Lord. Praise the Lord. Bakit? Kasi naisip ko at naalala ko na hindi importante kung nangyari yung gusto mo, nangyari yung iniisip mo. Ang importante ay nakasunod ka doon sa pinapagawa ng Diyos. Nakapagbahagi man ako o hindi, okay lang. Ang mahalaga, nagampanan ko yung aking misyon. Kaya sabi ko, pagbalik ko sa bahay, sabi ko, mission accomplished, Lord, mission accomplished. At ako ay masaya. Sa Ebanghelyo ay makita natin na si Maria ay sinabihan ng isang anghel. Sabi niya, ikaw ay magdadalang tao. At ang tugon niya ay hindi yung pagdududa, kundi sabi niya, ako ay alipin ng Diyos. Mangyari nawa ang kalooban niya. May His will be done. Tayo, ano ang tugon natin sa tuwing tayo ay may pinapagawan Diyos sa atin? May misyon na pinapagawa. Tandaan natin na tayo ay kaparte ng misyon ng Diyos. Paano mo tutugunin yung hamon ng Diyos na, oy, magpatawad ka na? Kaya mo bang magpatawad? Oy, magmahal ka, mahalin mo yung taong ito. Kaya mo bang mahalin? Pinapadala ko itong taong ito sa iyong community, sa iyong bahay. Tatanggapin mo ba? Kaya mo ba siyang tanggapin? Hindi ka ba nagdereklamo sa binigay ng Diyos na trabaho mo o responsibilidad? Kung ano yung mga tugon natin sa mga pinapagawa ng Diyos, ay dito nakasalalay kung tayo ay handang paggamit sa Diyos sa mga pinapagawa niya sa atin. Kaya sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod sa Diyos, importante yung tayo ay mayroong kababaang loob na tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung hindi nangyari ang iyong pinapangarap, praise the Lord. Kundi sabihin natin kay Lord, thank you Lord, dahil mas alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa iyo at sa akin. Kaya kapatid, kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo ngayon, lalo ngayong Advent season, ay umaasa siya na tugunin natin ayon sa ating puso. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi namimilit. Alam niya na si Maria ay tinalaga na magdadalang tao, magdadala sa anak ng Diyos, magdadala kay Jesus, magdadala sa Diyos, magdadalang tao niya. Kaya lang humingi pa rin ng permiso ang Diyos. Hindi niya basta binigay kay Maria, tinignan niya pa rin kung anong response ni Maria. Tatanggapin niya ba o hindi? At sabi niya, let it be done according to your word. May His will be done. Kaya kapatid, dito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon. Ngayong araw na ito, ngayong Advent season na ito, paghahanda sa Pasko, ay handa ba nating sundin ang Diyos na kung ano yung gusto niyang isuko natin, isusuko natin para makapamuhay siya, maisilang sa ating puso. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Bahagi natin itong reflection natin, mag-like, mag-subscribe at mag-comment. God bless and God is good.